Paano nga kayang nangyari na kulay puti imbis na yung alam nating kulay brown na baha ang pumasok sa kanila? Hindi rin kaya delikado ito sa kalusugan nila, Marian? Ang pagbaha sa atin ay kombinasyon daw ng natural at human factors. Kung masyadong marami yung tubig na nahuhulog kumpara sa tubig na lumalabas dahil sa mga ilog and so on, babaha at babaha talaga. So pag sinabing tropical monsoon climate, yung mga bansa sa tropics, so malapit sa equator ito, at affected sila ng monsoon winds. So yung tinatawag natin habagat tuwing June, July, August, at tapos yung tinatawag naman natin na amihan around December, January. Isa ring natural factor ay dahil located ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Typhoon Belt. Tayo yung kumbaga nasa bungad ng typhoon belt na to. Kaya definitely tayo yung tinatamaan ng madalas. Sa mga panahon ito, mas naka-experience ng malalakas at mas matatagal na pag-ulan na nagli-lead sa pagbaha. So nung binuo natin tong mga kalsada, mga buildings and so on, so yung pagdaloy ng tubig, of course, napigilan natin siya. And ito yung human cost. So ang nangyari lang is nadagdagan natin yung pagbabaha. Sa barangay na ito sa Batasan Island ng Tubigon, Bohol, may kanya-kanyang paandar. Ang iba, nagsasayaw sa gitna ng baha. Wow! Habang ang iba, nagsiswimming pa sa gitna ng kalsada. Ang tubig baha raw kasi nito, crystal clear sa linis. Aba, iba nga naman. Wow! Pero ang nakalulungkot na katotohanan, ang bahang ito patuloy raw na tumataas. Dahil ang baha ay dala pala ng dagat. Nagsimulang lumubog ang isla matapos yanigin ng malakas na lindol ang Bohol noong 2013. Ngayon, below sea level na ang sitwasyon at apektado na ang kabuhayan at maging pag-aaral ng mga tao roon. Ang mga residente sa Batasan Island, pinayuhan ng lumikas at iwan na ang isla. Balikan natin sila, Marian. Nung nililimas na po namin palabas yung tubig, nagtataka na po sila. So yung nilalabas na po naming tubig is kulay puti. Nagtataka sila kung ano po, bakit po ganun yung kulay. Biro pa niya. Dahil mabubuti po yung mga puso ng mga tao dito, kaya ganun po yung baha na naranasan po nila or naranasan po namin. Huwag mo na kaming biruin pa, Marian. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Last time po kasi na nagpintura po kasi yung friend ko, meron po palang natira siyang pinakang gloss latex po, yung pinakang pang-final coat po nung kanyang pintura. So, ang tendency po noon, since tumaas na po yung tubig, umangat po yung pinakang basyo po ng pinakang pintura. Then, tumaob po at yun po yung naging cause, sumalo po siya dun sa tubig. Kaya po naging kulay puti po yung tubig namin. Ayun naman pala. Tirang pintura na gloss latex pala ang humalo sa baha na pumasok sa kanila. So, ito po yung kwarto na pininturahan na namin ng kulay puti. Dito din po nanggaling yung tirang pintura na natapon dun sa baha kaya naging kulay puti or kulay gatas yung baha dun sa salas namin. Kinabukasan, tinuloy rin nila ang paglimas ng tubig. Medyo nakakaramdam din ng kate kasi nga po yung pintura makapit po sa balat namin. Pero po yung amoy, wala po kasi gawa po ng odorless po yung humalong pintura po dun sa tubig. Pero hindi naman ba delikado ang mababad ang kanilang mga paa sa baha na nahaluan ng pintura? Sa ganung pagkakataon, delikado kasi maaaring yung baha na may halong pintura ay nagkakalaman ng mga volatile substance. Maaari itong malanghap at mailagay sa mata, mag-cause ng conjunctivitis. Pwede rin itong mag-cause ng dermatitis o iritasyon sa balat. Hanggat maaari, iwasan nating magbabad sa mga baha, no? Kung hindi naman maiiwasan, maaari tayong gumamit ng mga boots. Kailangan nating magugas ng kamay at paa. Sa panahon ng bagyo, mahalagang maging alerto. Gawin agad ang mga nararapat na paghahanda nang makaiwas sa mga posibleng sakuna o peligro. Hindi lang sa labas, maging sa loob ng ating tahanan. Aha!